Ang lalaki at babae ay nagising at natuklasan na ang katabi nila ay isang estranghero. Agad silang natakot at nalito. Nagmamadaling tumakbo si Meow sa banyo. Nang magbihis siya, napagtanto niya na hindi tama ang mga bagay-bagay sa kwarto. Marahil ay napasok niya ang maling kwarto matapos uminom ng labis kagabi. Gusto niyang lumabas at magpaliwanag sa lalaki. Ngunit pinilit siyang ihiga ng lalaki sa kama. Nagkamali ang lalaki sa pag-aakalang isa siyang babaeng nagbebenta ng katawan para kumita ng pera. Upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, hinila ni Meow ang lalaki papunta sa monitoring room. Noon lamang nila nalaman na hindi sinasadyang binago ng waiter ang numero ng kwarto mula 2,000 at siyam tungo sa 2,006. Bilang resulta, si Meow na nasa silid 2,006 ay hindi sinasadyang napunta sa silid 2,000 at siyam. Pagbalik ni Meow sa kanyang silid, nakita niya ang kanyang kasintahan na minamasahe ang ibang babae. Ang mas mahirap tanggapin ay sinisi pa siya ng masamang lalaki kung bakit hindi siya umuwi buong gabi. Masakit na umiyak si Meow dahil inakala niyang magsasama sila sa altar. Tinanong niya ang kanyang kasintahan kung bakit dinaya ang kanyang damdamin. Ngunit hindi niya inaasahang maririnig ang sagot na, gaano ako kagwapo. Bakit ko mamahalin ang isang babaeng galing sa probinsya na tulad mo? Ininsulto si Meow ng kanyang kasintahan at ang eksenang ito ay nasaksihan ng lalaking dumating para ibalik ang sapatos niya. Bilang isang disente na ligon, hindi niya hahayaan ang lalaking iyon na gumawa ng masama. Kaya, binigyan niya ito ng aral na hinding-hindi niya malilimutan. Sino ka ba sa tingin mo? Sa aking paningin, basura ka lang. Pagkatapos, tinulungan niya si Meow na tumayo at umalis sa silid. Ang lalaking si Ligon ay may gwapong mukha at marangal na pamilya. Siya ang kinikilalang sihi sa puso ng mga kababaihan. Ngunit dahil siya ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya sa loob ng 8 henerasyon, pilit siyang pinapakasal ng mga matatanda. Bagamat mayroon na siyang nobya, mas gusto naman ng babae ang kanyang karera sa pagsasayaw. Dahil dito, ang araw ng kanilang kasal ay patuloy na naantala. Samantala, si Meow ay nagtatrabaho sa isang law firm. Bagamat mukhang gago, siya ay napakabait. Hindi pa niya natatapos ang sarili niyang trabaho, pero tumutulong na siya sa iba. Isang araw, nagbili ang kumpanya ni Meow ng mga benepisyo sa empleyado. Nakakuha si Meow ng 2 libreng tiket para sa isang bakasyon sa Macau. Ang kasamahan niyang lalaki na si Taksu, labis na nainggit. Para makakuha ng libreng bakasyon, nagsimula siyang lokohin si Meow. Nagpanggap siyang nanliligaw sa kanya. Si Meow ay hindi pa nakaranas umibig, kaya hindi niya alam ang panganib ng mga lalaki. Kaya, pumayag siya na sumama si Taksu sa Macau. Hindi niya inaasahan na sa unang gabi pa lang nila doon, napasok na niya ang maling kwarto. Kaya lumabas ang eksena na ipinakita sa simula ng video. Dahil din sa kakaibang pagkikita na ito, ang buhay ni Meow ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Matapos mawala ang kanilang pagkalito, pumunta ang dalawa sa rooftop. Humingi ng paumanhin si Meow kay Ligon at sinabing kaya niyang panagutan siya. Umiti si Ligon at sinabing wala na siyang dapat mawala, kaya hindi na kailangan ng pananagutan. Sa huli, nagkasundo silang dalawa na magpanggap na parang walang nangyari. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Bago umalis, binigyan ni Ligon si Meow ng isang lucky chip at binigyan naman ni Meow si Ligon ng lollipop. Binati niya ito na sana ay makasal siya sa taong mahal niya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkalipas ng ilang araw, makikita niya si Ligon sa lobby ng kanyang kumpanya. Napansin ni Zion ang nag-aalalang mukha ni Meow. Nang tanungin ni Zion si Meow kilala niya ang lalaki, umiling siya. Sinabi ni Zion na ang taong iyon ay si Ligon, ang pinakamalaking shareholder ng kanilang kumpanya. Isa siyang napakayamang tao. Si Meow ay isang bagong empleyado sa kumpanya. Sa trabaho, tumutulong lang siya sa mga kasamahan sa pag-type at pagbili ng agahan para sa kanila. Araw-araw, binubuli at pinapahirapan siya ng mga senior na empleyado. Ngayon ay hindi na iiba. Gustong magpabili ng kasamahan ng sandwich na may karagdagang isang slice ng ham at 2 itlog. Ngunit sandwich na binili ni Meow ay may karagdagang 2 slice ng ham at 1 itlog. Dahil dito, nagalit si Taksu. Kaya pala si Ligon ang dumating. Hindi niya matanggap na binubuli si Meow ng kasamahan nitong lalaki. Hiniling niya sa Human Resources Manager na tanggalin sa trabaho si Taksu. Para magpasalamat sa tulong ni Ligon, inanyayahan siya ni Meow na magkape. Sa sandaling ito, nakaramdam ng mahinang sakit sa tiyan. Pagbalik niya sa kumpanya, napansin niyang late ang kanyang regla. Kaya, pumunta siya sa banyo ng palihim para mag-Google search. Ang resulta ay hindi niya mapaniwalaan. Pag-uwi niya, bumili si Meow ng pregnancy test. At nakita natin, 2 pulang linya. Sa harap ng nakakatakot na sitwasyong ito, hindi alam ni Meow ang gagawin. Kaya, umuwi na lang siya sa probinsya at balak niyang magtapat sa kanyang ina. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang lakas ng loob na sabihin. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Meow ang kanyang buntis na kapatid na si Mija. Tinanong niya kung gumamit din ba ito noon ng pregnancy test. Hindi nagduda si Mija sa biglaang pagtatanong ng kapatid. Sinabi niya na mas accurate ang pregnancy test kung ginagamit sa umaga. Kaya, sinubukan muli ni Meow kinabukasan. Ang resulta, natuklasan ng buong pamilya na siya ay buntis. Natural, nagalit ang kanyang ina at tinanong kung sino ang ama ng bata. Nakita ni Meow na hindi na maitatago ang problema.
problema. Kaya, sinabi niya sa kanyang ina ang nangyari sa hotel. Labis na nagalit ang kanyang ina at gustong hilahin si Meyaong para hanapin si Ligon. Talaga namang nagkataon lang. Sa sandaling ito, nagkataong pumunta si Ligon sa probinsya ni Meyaong para mag-usap tungkol sa negosyo. At sa gayon, hindi sinasadyang nagkita ang dalawang panig. Nang marinig niya mula ina ni Meyaong na buntis siya sa anak niya, natakot si Ligon at nawalan ng malay. Dahil sa matinding hiling ng ina ni Meyaong, kinailangan ni Ligon na tawagan ang kanyang lola, si Chairman Wang. Sa hindi inaasahang magandang lita na ito, halos maiyak siya sa tuwa. Dahil Ligon ang kawalong henerasyon sa kanilang pamilya. Nang malaman na buntis ang kanyang anak, pinilit ng ina ni Meyaong na makipagkita siya sa ama ng bata. Para hindi makatakas si Ligon, ikinulong niya ang dalawa sa bodega. Sa gabing iyon, marami silang napag-usapan at nagkasundo sila na ang isang batang isinilang ng walang pagmamahal ay hindi magiging masaya. Bilang taong dahilan nito, hindi hahayaan ni Ligon na mag-isa si Meyaong sa pagtiis. Kaya, nagkasundo sila na magkasama silang pupunta sa ospital kinabukasan. Ngunit paggising niya kinabukasan, hindi niya nakita si Meyaong, tanging ang sticky note lang na iniwan niya. Noon niya nalaman na mag-isa lang siyang pumunta sa ospital. Pagkatapos sabihin ni Ligon sa ina ni Meyaong, agad silang pumunta sa ospital. Sa sandaling ito, sumasailalim si Meyaong sa pre-operative check-up. Nang dumating si Ligon sa harap ng pinto, narinig niya ang tibok ng puso ng sanggol. Bigla siyang nakaramdam ng pagmamahal ng isang ama. Gumawa si Ligon ng isang mahalagang desisyon. Dali-dali siyang tumakbo sa operating room. Binuhat si Meyaong mula sa kama ng walang paliwanag. Hindi naintindihan ni Meyaong kung bakit siya hinila palabas. Sa sandaling ito, dumating din ang kanyang ina at mga ate at nakipagsagutan kay Ligon. Nang malaman ng kanyang lola ang balita, agad siyang pumunta doon. Hindi niya inaasahan na pagkababa pa lang ng lola niya sa kotse, narinig niya si Ligon na sinasabing gusto lang niya ang bata at ayaw niyang magpakasal. Nagalit ang lola niya at sinampal siya. Ang paraan ng pagsampal niya ay mukhang mas malupit pa kaysa sa ina ni Meyaong. Pinagsabihan pa niya si Ligon na isang walang utang na loob. Ikinagulat ng buong pamilya ni Meyaong ang sinabi na ito. Matagal bago napakalma ni Ligon ang lola niya. Sa sandaling ito, ipinahayag din ni Meyaong ang kanyang pananaw. Naniniwala rin siya na hindi niya maaaring pakasalan si Ligon dahil isa lang itong pagkakamali sa pagitan nila at walang pagmamahal. Sinabi naman ni Ligon na babayaran niya si Meyaong ng malaking halaga. Lalo pang ikinagalit ng ina ni Meyaong ang mga salitang ito. Ang anak ko ay hindi isang human incubator, Ginoo. Kung ganoon, pagkatapos maipanganak ang bata, ang pamilya nila ang mag-aalaga dito. Wala na itong kinalaman kay Ligon. Ngunit, matatag ang lola ni Ligon sa pagtanggap sa kasal na ito. Habang sila ay nasa alanganing sitwasyon, dumating ang mga tao at nakiusap kay Meyaong na pakasalan si Ligon. Lumabas na plano ni Ligon na bilhin ang pabrika doon. Matapos bilhin, mawawala ng trabaho ang mga manggagawa sa pabrika. Kung pakakasalan ni Meyaong si Ligon, maliligtas ang kanilang mga trabaho. Si Meyaong ay hindi kailanman tumanggi sa iba. Kaya pumayag siya sa kasal na ito para sa mga taga-nayon at para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Matapos ang maingat na pag-iisip, pumayag din si Ligon na pakasalan si Meyaong. Dahil sa huli, ang bata ay kanyang anak. Hindi niya inaasahan na sa unang gabi ng kanilang kasal, narinig ni Ligon ang isang hindi matanggap na balita mula sa kanyang asistan. Sa unang araw ng pagpasok ng mahirap babaeng si Meyaong sa mayaman na pamilya, hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang lihim na silid. Dahil sa kuryosidad, naglakas loob din siyang pumasok. Nakita niya na ipinapalabas sa gihi ang eksena ng paglalaro ng kanyang asawa at ex-girlfriend to. Biglang bumulwak ang inggit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, binuksan ni Ligon ang pinto at pumasok. Pagkapasok pa lang niya, pinagalitan na niya ito. Pagkatapos, ibinigay ni Ligon kay Meyaong ang divorce papers. Malinaw sa nilalaman na pagkatapos ipanganak ang bata, matatapos na rin ang kanilang kasal. Si Ligon ang mag-aalaga sa bata at nag-alok ng 2 bilyong won bilang emotional compensation kay Meyaong. Malungkot na tiningnan ni Meyaong ang kasuan at nilinaw ang orihinal na dahilan kung bakit niya pinakasalan si Ligon. Una, para protektahan ang bata. Pangalawa, para sa kabuhayan ng mga taga-nayon. Bukod pa rito, matapos ang maraming beses na pakikipag-ugnayan kay Ligon, naisip niya na magiging kwalipikadong ama ito. Lumuluhan na pinirmahan ni Meyaong ang kasunduan. Ngunit ayaw niya ng kahit isang won mula sa 2 bilyong won na emotional compensation. Sumigaw siya na walang pakialam sa nararamdaman ni Meyaong. Nang sumapit ang gabi, hindi makatulog si Meyaong dahil sa gutom sanhi ng kanyang pagbubuntis, kaya napilitan siyang pumunta sa kusina para kumuha ng pagkain. Kakakain pa lang niya ng ilang subo. Si Ligon ay pumasok din sa kusina para kumuha ng tubig. Upang maiwasan na maksya ni Ligon, mabilis na nagtago si Meyaong sa ilalim ng mesa. Ang resulta ay nagulat si Ligon at lumingon, nakita lang niya ang isang pares ng mga paa na nakalabas. Kinuha niya ang kawali at lumapit upang tingnan kung sino ito. Matapos niyang tingnan ng mas malapitan, nabawasan ang kanyang takot. At kaya, kinabukasan, pinagalitan na naman si Meyaong. Dapat sabihin na mahirap maging malugang sa isang mayaman na pamilya. Malungkot na pumunta si Meyaong sa hardin upang mag-relax. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Sa kanilang pag-uusap, tila narinig ng kanyang ina ang mga hinaing na dinadanas ng kanyang anak. Upang hindi mag-alala ang kanyang ina, pinigilan ni Meyaong ang kanyang mga luha at sinabing inaalagaan siya tulad ng isang prinsesa. Pareho silang mabait sa kanya ng lola at ni Ligon. Hindi sinasadyang narinig ni Ligon ang tawag na ito. Tila nagbago ng kaunti ang pananaw niya kay Meyaong sa pagkakataong ito. Kinabukasan, upang itaguyod ang relasyon ni Ligon, Meyaong, espesyal na
inirehistro ng lola nila ang mga ito sa isang pretal class. Bagamat medyo hindi masaya si Ligon, sumama pa rin siya dahil sa paggalang. Ngunit hindi niya inaasahan na ang nilalaman ng prenatal class ay nakakahiya para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, pag-uwi ni Ligon galing sa trabaho, hindi sinasadyang nakita niya si Taeho na inuuwi ang kanyang asawa. Bagamat hindi gusto ni Ligon ang kanyang asawa, nakaramdam siya ng selos nang makita niya ang ex ng ito. Nagkunwari si Ligon na kalmado at binati sila. Nang makita niya ang galos sa braso ni Miyaong, tinanong niya kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, kusang nagpaliwanag si Taeho. Lumabas na si Taeho ay high school classmate ni Miyaong. Aksidenteng nasugatan si Miyaong habang tinutulungan siya sa pagdekorasyon ng kanyang tindahan kanina. Sa sandaling ito, mukhang okay pa ang ekspresyon sa mukha ni Ligon. Ngunit nang pumasok siya sa lihim na silid, bigla siyang nagselos. Bakit kailangang magtrabaho ang asawa ko para sa iyo? Sa sandaling iyon, biglang may sigaw mula banyo. Mabilis na tumakbo si Ligon upang tingnan ito. Lumabas na gusto ni Miyaong na maligo sa mainit na tubig, ngunit nalito siya sa mga high-end na kagamitan sa bahay, at hindi niya alam kung paano ito gamitin. Tiningnan ni Ligon si Miyaong na mukhang mahina sa kanyang tuwalya. Hindi niya inalintana na basang-basa siya at kumuha ng tuwalya para kay Miyaong at mahigpit itong ibinalot sa kanya dahil sa takot na magkasakit siya. Ang kilos ni Ligon ay nagpadama kay Miyaong ng init sa puso. Sa prosesong ito ng pakikisalamuha, tila pareho nilang inilalagay ang isa't-isa sa kanilang mga puso. Kinabukasan, upang maiwasan ang kahihiyan sa nakaraan, nagpa siya si Miyaong na mag-aral mag-isa. Babasahin na sana ng guro ang iresponsabling asawa nang biglang dumating si Ligon. Sa pagkataong ito, mukhang mas nagkaintindihan na ang dalawa. Magkasama silang nanahi ng damit para sa sanggol. Nang makita ni Ligon na itatago ni Miyaong ang damit na ito, lihim siyang natuwa. Pagkabalik sa bahay, mag-isang tiningnan ni Ligon ang damit ng sanggol at hindi niya maiwasang maanti. Nakita niya si Miyaong na natutulog na may mukhang nag-iisip at dahil sa takot na mahulog siya, binuhat niya ito pabalik sa kama. Ito ang unang pagkakataon na natulog si Miyaong sa kama simula nang sila ay magpakasal. Sa sandaling ito, nakita ni Ligon na nasa braso pa rin ni Miyaong ang band-aid na idinikit ni Taeho kaya agad niya itong tinanggal. Matapos niyang lukutin ang band-aid, diretso niya itong itinapon sa basurahan at pagkatapos ay dinikitan niya si Miyaong ng kanyang sariling band-aid. Kinabukasan, habang hindi pagising si Miyaong, dahan-dahang lumapit si Ligon sa tabi niya at nag-selfie silang magkasama. Sa puntong ito, malinaw na may nararamdaman na si Ligon para kay Miyaong. Para suyuin si Miyaong, isinama niya ito sa dagat kasama ang mag-asawang Misa. Ngunit, dahil sa pagkahilo sa biyahe, biglang nanganak si Misa. Ngunit sa malawak na karagatan, walang makuhang midwife. Kaya nagpa siya si Ligon na siya mismo ang umaksyon. Gumawa siya ng isang simpleng silid panganganak gamit ang mga kasalukuyang pasilidad. Ayon sa kalkulasyon, ang pananakit ng matris ay 1 beses bawat minuto. Ito ang dalas ng panganganak ng mga bata. Pagkatapos, hiniling ni Ligon kay Misa na sundin ang kanyang ritmo. Susunod, hiniling niya sa asawa ni Misa na tingnan kung lumabas na ang ulo ng bata. Ngunit sa unang tingin pa lang niya, natakot na siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Hindi mapakinabangan ang walang kwentang taong ito, kaya napilitan si Miyaong na umaksyon. Sa huli, sa pagsisikap ng 3 tao, matagumpay na isinilang ang matabang-matabang na panganay na anak na lalaki. Tiningnan ng ina ni Miyaong ang kaibig-ibig na apo at pinuri ng husto si Ligon. Pagkaraan ng ilang araw, dahil gusto niyang ipagmalaki ang kanyang talentadong manugang sa harap ng kanyang mga kaibigan, sinabihan niya ang kanyang anak na dalhin si Ligon sa party. Ngunit nahihiya si Miyaong na abalahin si Ligon, kaya nag-isa lang siyang sumama. Sa sandaling nag-aalala siya kung paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang ina, bigla siyang nakakita ng pamilyar na anino sa gitna ng karamihan. Sa sandaling ito, komportable nang nakisalamuha si Ligon sa karamihan. Si Miyaong ay lubos na naantig kaya nakisama rin siya sa kapaligiran. Ang dalawa ay mukhang napaka-sweet na parang tunay na mag-asawa. Pinuri mga kamag-anak si Miyaong sa harap ng kanyang ina na nagsasabing nakapag-asawa siya ng isang mayaman at gwapong asawa. Pagkatapos ng party, nagbigay si Ligon ng regalo sa bawat isa. Ipinagmalaki nito ang kanyang biyenan na hinawakan ang kamay ni Ligon upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa huli, niyakap niya ito ng buong pagmamahal. Ito ay nagpadama ng init sa puso ni Ligon na nawala ng mga magulang noong bata pa siya. Si Miyaong, nang makita ang kanyang ina at si Ligon na nagkakasundo, ay nasiyahan din kinabukasan. Muli na namang sumama si Ligon sa prenatas kasama si Miyaong. Ngayon, lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Pagkatapos ng klase, nag-dinner pa siya kasama si Miyaong. Sa pagkakataon ding iyon, binigyan nila ang sanggol ng isang napaka-cool na pangalan. Bago pa matapos ang hapunan, pumunta si Ligon sa kumpanya para ayusin ang trabaho. Ngunit ayaw pa rin niyang humiwalay kay Miyaong. Kaya iminungkahi niya na pumunta si Miyaong sa kumpanya para maglaro ng sandali. Maingat na sumunod si Miyaong kay Ligon dahil sa takot na makagawa ng gulo para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang hinawakan ni Ligon ang kamay ni Miyaong. Hinila siya sa publiko. Para bang gusto niyang ipaalam sa buong mundo na ito ang kanyang asawa. Sa ilalim ng direksyon ng supervising team, nakarating sila sa opisina ni Ligon nang walang anumang sagabal. Ngunit hindi inaasahan, lumitaw ang girlfriend ni Ligon dito. Nang makita ni Miyaong na nasa bisig ng ibang babae ang kanyang asawa, pinili niyang umalis. Sa sandaling ito, pinigilan ni Ligon si Miyaong at naghandang ipakilala si Miyaong sa kanyang girlfriend. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinarangan na siya ni Miyaong at ipinakilala ang sarili bilang isang empleyado ng kumpanya. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis at sumunod din si Ligon at galit na pinuna ang ginawa ni Miyaong.
Bakit mo ginawa iyon? Ang laging mabait na si Meow ay naisip na ang girlfriend ni Ligon ay kalalabas lang ng bansa, kaya tiyak na hindi nito matatanggap ang balita na kasal na siya. At sinabihan niya si Ligon na mas isipin ang nararamdaman ng kanyang girlfriend. Ngunit ang kalungkutan sa loob niya ay siya lang ang tahimik na nagtitiis. Kinagabihan, natulog ang kanyang girlfriend si Sarah sa tabi ni Ligon. Mula sa ekspresyon ni Ligon, makikita na bagaman mahal pa rin niya si Sarah, mas malaki ang nararamdaman niyang pagkakasala. Kaya iniwan niya ang isang mensahe para sa kanyang girlfriend at umalis. Pagkatapos ng prenatal class kinabukasan, inihatid ni Ligon si Meow sa bahay. Nagkataon na nakita nila si Sarah na dumating sa labas ng pinto upang magbigay ng regalo sa lola. Pinili rin ni Meow na umalis muna. Sa pagkakataong ito, buong tapang na pinigilan ni Ligon si Meow. Sinabi niya kay Sarah na siya ay kasal na. Ang balitang ito ay hindi agad matanggap ni Sarah. Ngunit malinaw na siya ang tumanggi sa proposal ni Ligon para itaguyod ang kanyang pangarap. Anong magagawa niya ngayong ganito na ang sitwasyon? Para kay Ligon, sa isang banda ay si Sarah na minsan niyang minahal, at sa kabilang banda ay si Meow na nagdadalang tao sa kanyang anak. Ayaw niyang may masaktan, ngunit sa sitwasyong ito ay wala siyang magawa kundi iwanan ang kanyang kasintahan. Para gampanan ang responsibilidad ng isang asawa at ama. Pagdating sa bahay, malungkot na nagkulong si Ligon sa kanyang silid. Pinanood niya ang mga video nila ni Sarah na masayang naglalaro, pagkatapos ay tiningnan niya ang mga regalo na ibinigay nito sa kanya. Ang mga damdamin ng pagkabigo ay biglang sumabog, at si Meow ay nagtago sa labas ng pintuan. Ang puso niya ay labis na nasasaktan. Kahit na isang hindi inayahang tauhin na pumasok sa pagitan nila, wala siyang intensyon na saktan ang sinuman. Nalulumbay si Ligon habang nagtatrabaho kinabukasan. Hindi niya alam kung pinili niya si Meow dahil sa bata o dahil sa pag-ibig. Hanggang sa makita niya ang isang lollipop ng pag-ibig. Ito ay ibinigay sa kanya ni Meow noong una silang nagkita. Ito ay isang candy na sumisimbolo sa paghahanap ng kaligayahan. Itinago pa rin ito ni Ligon hanggang ngayon. Biglang luminaw ang kanyang mga mata, tila mayroon na siyang sagot sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang assistant ay natatarantang tumakbo palapit. Lumabas na may masamang tao na malisyosong siniraan si Meow. Sinasabing ginagamit niya ang bata sa kanyang sinapupunan para sa personal na pakinabang. Pagkatapos basahin ito ni Ligon, nagalit siya at inutusan ang assistant na tanggalin agad ang balita. Hindi alam ni Meow kung ano ang nangyayari at nagpatuloy sa pagdalo sa party kasama ang kanyang lola. Sa kalagitnaan, kailangang umalis muna ng kanyang lola. Nakaupo si Meow mag-isa nang biglang marinig niya ang mga babae sa tabi na nag-uusap at nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Ang mga luha ng sama ng loob ay biglang bumuhos sa mukha ni Meow. Gustong umalis ni Meow sa nakakabaliw na lugar na ito sa lalong madaling panahon. Malinaw na sila ay magandang magkaibigan at malapit na parang magkapatid. Ngunit sa party, ang kanyang matalik na kaibigan ay binuhusan siya ng alak sa mukha dahil lang sa pinakasalan niya ang isang mayaman na inggit siya, at ang nagdulot ng maling ulat sa pahayagan tungkol kay Meow ay siya rin. Sa sandaling ito, si Taksu, na mayroon ding hindi magandang buhay, ay lumapit. Sa pagkakita kay Meow na naging parang phoenix sa isang iglap, hindi siya makapaniwala. Dire-diretso siyang umakyat sa entablado upang ibunyag ang kanyang pagkatao. Sinabing siya ang taong gumamit ng bata para sa personal na pakinabang na isinulat sa pahayagan. Agad na gumawa ito ng ingay sa party. Lahat sila ay tumingin kay Meow na may kakaibang mga mata. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang lumitaw si Ligon na parang isang Diyos. Nang aapi sa mahina at natakot sa malakas. Kailangan niyang agad na ibigay ang mikropono kay Ligon para magsalita. Ang pagdating ni Ligon ay parang isang maliwanag na ilaw na nagbiliwanag sa madilim na mundo ni Meow. Unang-una, ipinakilala ni Ligon ang kanyang sarili. Pagkatapos, inamin niya na siya at si Meow ay napakasal dahil sa kanilang anak. Ngunit sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng sinumang kasing ganda at kasing bait ni Meow. Sinabi niya na napakaswerte niya na magkaroon ng ganoong asawa. Ang mga komento ni Ligon ay hindi lang nagpaiyak kay Meow, kundi nagpabago rin ang pananaw ng mga taong naroroon kay Meow. Nagpakasal si Ligon dahil sa pagkakamali ni Meow na pumasok sa maling silid matapos uminom. Hindi sinasadyang nabuntis ng anak ni Ligon upang mapanatili ang bloodline ng pamilya. Napilitan silang magpakasal. Ngunit matapos magpakasal, nagkaroon silang tatapusin ang kasal na ito pagkatapos panganak ang bata. Pagkatapos ng party, naghayag si Meow ng pasasalamat kay Ligon. Nagpasalamat siya kay Ligon sa pagligtas sa kanya kanina. At nais din niyang pasalamatan si Ligon sa lahat ng kabutihan na ibinigay nito sa kanya. Iminungkahi ni Meow na dapat na silang huminto sa kanilang kasal. Dahil kung magpapatuloy pa ito, natatakot si Meow na baka hindi na siya makabitap. At magkakaroon siya ng ideya na manatili sa tabi ni Ligon para sa kanilang anak at sa kanyang sarili. Labis na nalungkot si Ligon nang marinig ang sabi ni Meow. Dahil mahal na niya si Meow. Sa pagtingin sa mga mata ni Meow, direkta niyang ginamit ang kanyang mga kilos upang patunayan ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nang gabing iyon, unang beses silang natulog sa iisang kama pagkatapos nilang magpakasal. Kinakabahan si Ligon at lumingon upang maging sweet kay Meow. Ngunit hindi niya inaasahan na lumingon si Meow at niyakap siya. Sa sobrang tuwa ni Ligon, tinawag ni Meow ang pangalan ng kanilang anak. Napanaginipan pala ni Meow at inakala niyang bata si Ligon. Upang pigilin ang kanyang pagnanasa, napilitan si Ligon na bumangon at maligo. Kinabukasan, nang papasok siya sa trabaho, inihatid pa rin siya ni Meow tulad ng dati. Ngunit ngayon, nais ni Ligon na humingi pa ng higit pa. Patuloy siyang nagtuturo sa kanyang mukha gamit ang kanyang daliri. Ang resulta, nagkunwari si Meow na hindi niya naintindihan at nagtanong
kung mayroon bang kung ano sa mukha niya at tinuturo-turo niya ito. Kahit medyo nadismaya si Ligon, ngumiti pa rin siya at nabing siguro ang pagiging tanga ay isa sa mga alindog ni Meow. Hindi niya inaasahan na pagtalikod niya, hinawakan ni Meow ang kanyang kamay at hinalikan siya sa pisngi. Nahihiyang tinakpan ni Meow ang kanyang mukha habang halos himatayin naman si Ligon. Tanghali, nagpadala si Meow ng love bento box kay Ligon. Ngunit ngayon, paano pa may isip ni Ligon ang kumain at uminom? Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa bibig ni Meow. Bumabagal ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin lang si Meow sa kanya na walang tugon. Napilitan si Ligon na kunin ang bento box at kainin ito. Sabi nila, ang mga magagandang bagay ay laging may mga balakid. Habang umiinit ang relasyon ni Ligon at Meow, ang mag-asawa ay malapit ng salakayin ng isang sabwatan. Agad na ibinalita ng stepmother ang mainit na bitang ito. Gayunpaman, wala pa rin kamalay-malay si Ligon at Meow ay parating na sa kuna. Gaya ng dati, sinamahan ni Ligon si Meow sa kanyang prenatal check-up at punta sila sa isang tindahan para sa mga buntis at mga bata upang bumili ng mga laruan para sa kanilang anak. Ang dalawang tao, na original na mag-awa sa ilalim ng isang kasunduan, ay umibig na sa isa't isa. Ngunit hindi nila inaasahan na kinabukasan, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay dumating. Lahat sila ay sumalakay sa kanilang gawa. Sa sandaling ito, natuklasan ng dalawa na ang ilang kasunduan sa diborsyo. Mula nang sila ay magpakasal ay natuklasan ng pamilya. Ang pinaka-eresado ng kanilang mga tiyuhin ay ang karapatan sa pag-aalaga ng bata sa sinapupunan ni Meow. Si Chairman Wang ay nagtanong din kay Meow kung totoo ba na ginamit niya ang bata upang makapasok sa pamilya dahil sa pera. Ang ina ni Meow, matapos basahin ang balita, ay galit na dumating dito. Hindi lang niya sinigawan si Ligon, kulit din niyang inuwi ang kanyang anak babae. Hindi niya makayanan na patuloy na sinisisi ang kanyang anak dito. Ngunit ang ina ni Meow ay galit at hindi papayag na manatili ang kanyang anak na babae at magdusa sa sakit na hindi naman dapat sa kanya. Wala nang magawa si Ligon kundi bitawan ang kamay ng kanyang biyenan. Sa huli, dahil sa kanyang pagiging makasarili kaya nalungkot si Meow. Wala siyang magawa kundi tingnan si Meow na kinukuha ng kanyang ina. Ang problemang ito ay nagdulot din ng maraming negatibong epekto sa kumpanya ni Ligon. Ang kanyang bahay ay hinarang ng mga reporter. Pinapaalalahanan ng assistant si Ligon na agad na ayusin ang tuwasyon. Ngunit sa isip ni Ligon ang kumpanya. Naalala lang niya na kaarawan ni Meow ngayon. Upang tuparin kanyang pangako sa kaarawan, naisip ni Ligon ang isang kakaibang paraan. Ang pinto ay bumukas at ilang lalaki ang lumabas na parang mga kabataang estudyante na may iba't ibang posisyon. Ang grupo ng mga reporter ay nalito sa tatlong lalaking ito. Hindi nila alam kung sino si Ligon. Dahil dito, madaling nakatakas si Ligon sa harap ng mga reporter. Ginawa rin ni Meow ang parehong bagay sa kabilang panig. Nagpanggap siyang estudyante. Sa ilalim ng proteksyon ni Zion at sa gitna ng kaguluhan, nakatakas siya mula sa maraming tao. Nakapunta na si Meow sa napagkasunduang lugar kasama si Ligon. Ngunit si Ligon, na nasa daan na, ay kailangang bumalik sa gitna ng biyahe. Lumalabas na nakatanggap ang assistant ng tawag mula sa Board of Directors tungkol sa pag-alis kay Ligon sa posisyon ng direktor. Upang baliktarin ang sitwasyon, kailangang bumalik agad ng assistant. Para sa kanya, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang ni Ligon, bumalik ang kanyang genetic heart disease. Nanlambot ang kanyang mga binti at nawalan siya ng malay. Kailangan ding sabihin na walang mayaman na anak sa mga Korean drama ang hindi nagkakaroon ng malubhang sakit. Dahil dito, nang tumawag si Meow, hindi ito narinig ni Ligon. Napilitan na lang si Meow na aliwin ang kanyang sarili na sigurado siyang abala si Ligon ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na si Ligon ay dinala na pala sa ospital. Sa kabutihang palad, pagkatapos mailigtas, wala na siyang panganib. Ngunit nang magising si Ligon, ang naalala niya lang ay ang kanyang ex-girlfriend na si Sarah. At nakalimutan niya ang taong pinakamamahal niya, si Meow. Matapos magtanong sa doktor, nalaman ni Meow na dahil sa isang genetic na sakit, si Ligon ay nasa isang estado ng intermittent amnesia. Ngunit mayroong iba pang di inaasahang mga panganib. Pinayuhan ng pamilya na huwag maging pabaya at pilitin pasyente na alalahanin. Upang mas mahusay na mapangalagaan si Ligon nang hindi nagdududa sa kanya, kailangan ni Meow na sabihin na siya ay isang sekretarya. Gayunman, nakipa rin ni Ligon ang balita na siya at si Meow ay isang contract couple. At ang balita din na si Meow ay nakikipagkasal sa kanya para sa bata. Ito ay lubhang hindi nakalulugod sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Ligon na si Meow ay isang babae na gagawin ang anumang bagay para sa pera. Para maikasal sa isang mayamang pamilya, ay naglakas loob siyang sumubok na makapasok sa kanyang kwarto para mabuntis. Kahit ano pa ang ipaliwanag ni Meow, palaging naniniwala si Lig na ang kanyang lunin ay simple. Bago siya umalis, tinanong din niya kung ang bata sa tiya ay sa kanya ba. Ang mga salita ni Ligon ay muling sumakit sa damdamin ni Meow. Sa kabila nito, si Meow ay nagtiis sa luha. Pagkatapos, bumalik si Ligon sa bahay, nakita ang kanilang kasal na litrato ni Meow at ang mga libro ng kwentong pambata. At maging ang mga damit na sabay-sabay nilang tinahi para sa kanilang anak. Ang bawat sulok ay puno ng kanilang pagmamahalan.
Nang makita ni Ligon ang talaarawan na isinulat ni Meow para sa kanilang anak, walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Sa kabila nito, hindi pa rin niya maalala ang nakaraan. Hanggang sa nakita niya ang lollipop ng pag-ibig, unti-unting lumitaw ang kanyang mga alaala. Iyon ang lollipop na sumisimbolo sa kaligayahan na ibinigay ni Meow sa kanya sa unang pagkikita nila. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalaala ni Ligon ang mga matatamis na alaala kay Meow. Hindi na niya makontrol ang kanyang luha. Atat na atat siyang tumakbo patungo kay Meow kaagad, ngunit hindi niya magawa dahil nalaman niya na ang kanyang lolo at ama ay namatay habang bata dahil sa mga sintomas na katulad ng sa kanya ngayon. Bagamat hindi pa ito sigurado ngayon, ang mga sintomas ay magkapareho. Ito ay yak na nagbigay kay Ligon ng matinding kadismaya. Ibig sabihin ay hindi siya mabubuhay hanggang 30 taong gulang. Siya ay nagdurusa, ayaw niyang iwanan ang mga mahal niya at ang mga nagmamahal sa kanya. Ngunit ang ganitong pamana na sa loob ng ilang henerasyon ay nagtulak sa kanya na gumawa ng isang malupit na desisyon. Kaya pikuha siya ng abogado at gumawa ng isang kasunduan. At binayaran si Meow ng karagdagang $1 bilyong dolyar. At matapos siyang mamatay, iwan niya ang lahat ng kanyang ari-ari kay Meow at sa kanila anak. Nagpa siya si Gon na sasabihin kay Meow na alaala na niya. Nakikita siya sa kanya upang pag-usapan ang isang malupit na bagay. Maghiwalay na tayo, at sinabi rin niya na tinalikdan na niya ang kanyang karapatan sa pangangalaga sa bata. Bagamat di gumawa si Ligon isang napakalupit na bagay kay Meow. Ito ay tiyak na ang tanging paraan na pinaniniwalaan ni Ligon na pinakamahusay na protektahan siya. Sa paghihiwalay, tumingin si Ligon sa likod ni Meow at sinabing may naluluhang boses, ikaw ang pinakamahusay. Narinig ang pamilyar na mga salitang ito. Naalala ni Meow na iyon ang sinabi ni Ligon sa kanila noong una silang nagkita. Gusto niyang lumingon at tawagin si Ligon, ngunit sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, may nangyari. Bagamat nakaligtas si Meow sa panganib matapos siyang sagipin. Ngunit ang kanilang anak ay pumanda magpakailanman. Natural na naunawaan ni Ligon na si Meow ay nasa matinding sakit ngayon. Ngunit hindi niya ito bibigyan ng suporta dahil maaari siyang magkasakit at mawala anumang oras. Si Ligon ay walang lugar upang ilabas ang kanyang damdamin kaya pumunta siya upang makipag-usap sa kanyang mga magulang sa isang kolumbaryum. Kumpara sa mahabang kit, mas maganda pa rin ang maiksing sakit. Matapos labas sa ospital, sinunod niya ang payo ni Taeho at simulan ang kanyang pag-aaral ng sining sa Paris. At nang malaman ni Ligon na aalis si Meow sa bansa, tumakbo siya diretso paliparan upang magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Ngunit sa huli din na siya ng isang hakbang. Mabilis lumipas ang oras at 3 taon na ang lumipas. Naglakbay si Ligon Meow sa isa't isa paliparan. Matapos baguhin ni Ligon ang kanyang estilo ng buhok, mukha siyang napakakaiba. Bigla niyang nakita ang isang pamilyar na anino na naglalakad sa tabi niya. Ang taong iyon ay si Meow na bumalik na mula sa kanyang pag-aaral. Ngayon ay isang sikat na batang pintor siya sa bansa. Si Ligon ay palaging may malalim na pag-ibig kay Meow. Nang malaman niya na magsasagawa si Meow ng art exhibition sa bansa, ginamit niya ang dahilan ng paglalakbay sa negosyo upang manatili sa parehong hotel kung saan nananatili si Meow. Nakalulungkot, ang silid bilang 2,006 ay narentahan na ng ibang tao. Sa kawalan ng kakayahan, maaari lamang niyang piliin ang silid 2,009 na nasapat. Kinaumagahan, pumunta si Ligon sa Art Exhibition Center, ngunit naglakas loob lamang siyang tumayo mula sa malayo upang tingnan si Meow. Sa paghanga sa mga gawa ni Meow, biglang nakita ni Ligon ang isang painting na may pangalang Pagnanasa, at ang ipininta ay ang kanilang anak. Ito ay lubos na nakaantig kay Ligon. Agad siyang gumastos ng malaking halaga para bilhin ang painting na ito. Ngunit sa una, ipininta lamang ni Meow ang painting na ito para sa exhibition at walang intensyon na ibenta ito. Kaya mabilis siyang nakipag-ugnayan sa bumili sa pamamagitan ng mensahe. Nais niyang kumbinsihin siya na bumili na lang ng ibang painting. Ang painting na ito ay puno ng kanyang mga alaala na kasing halaga ng diamante. Matapos itong basahin, mas lalo pang naramdaman ni Ligon na nagkasala siya kay Meow. Hindi alam kung ano ang gagawin, muli siyang naghanap ng alak upang malunod ang kanyang kalungkutan. Nang lasing umalik si Ligon sa hotel, nagkamali siya ng silid. Nagkataon na ang may-ari ng silid ay si Meow. Narinig ni Meow ang boses ni Ligon na sumisigaw sa labas pinto, kaya sa takot, mabilis niyang kinuha ang kanyang sapatos na may mataas na takong upang tingnan ang sitwasyon. Hindi inaasahan, pagkabukas niya ng pinto ay nakasalubong niya si Ligon. Matapos malasing, akala ni Ligon ay nananaginip lang siya, kaya patuloy siyang tinatawag ang pangalan ni Meow. Sa wakas ay nagkaroon siya ng kas ng loob hawakan si Meow na mahal niya hanggang sa kaibuturan. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, siya ay nahimatay. Nang magising si Ligon kinabukasan, nakita niya ang mensahe ni Meow. Ngayon lang niya napagtanto na hindi pa naginip ang nangyari kahapon. Nang makita ni Ligon na isinulat ni Meow na huwag na silang magkita sa hinaharap, labis siyang nalungkot. Ngunit muli silang pinagsama ng tadhana. Ang kumpanya ni Ligon ay nangangailangan ng isang artist upang lumikha ng isang imahe para sa kanilang produkto. Alam ng assistant na matagal nang may damdamin si Ligon kay Meow. Siya ay kusang loob na pinili si Meow bilang kasosyo sa pakikipagtulungan. Sa harap ng lalaking minsan ay iniwan siya, magalang na tumanggi si Meow na makipagtulungan. Gayunpaman, upang makagugol ng mas maraming oras kay Meow, gumamit si Ligon ng isang mapanuksong taktika. Sinabi niya na wala na siyang nararamdaman para kay Meow. Ang pagpili na makitulungan kay Meow ay isang mungkahi lamang ng kanyang subordinates. At kung tatanggi si Meow, ito ay dahil hindi siya kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan.
Siyempre, hindi pa patalo, pinili ni Meow na makipagtulungan kay Ligon. Nang malaman niyang pumunta si Meow sa botanical garden para kumuha ng mga materyales, pumunta rin siya doon. Tahimik niya itong tiningnan mula sa malayo at naawa siya sa payat tawa ni Meow. Bilang resulta, muntik na siyang mahuli ni Meow. Sa kawalan ng pag-asa, natuto si Ligon na gumawa ng huni ng ibon. Hindi niya inaasahan na si Meow ay labis na nasasabik pagkatapos marinig ito. Ginaya niya ang huning ina ng ibon upang akitin ang batang ibon na lumabas at kumuha ng ilang mga larawan. Gayunpaman, ang huni ni Ligon ay unti-unting hindi natunog ng ibon. Ito ay nagparamdam kay Meow na mayroong kakaiba, kaya nagpa siya pumunta sa kabilang panig upang alamin. Nang lumingon si Ligon, nagulat siya at muntik nang matumba. Tinatanong ni Meow kung bakit siya sumusunod sa kanya. Habang nag-iisip si Ligon ng dahilan, biglang bumuhos ang ulan. Agad na inalis ni Ligon ang kanyang jacket upang protektahan si Meow mula sa ulan. Dahil nandyan ka, kahit ang pagtatago mula sa ulan ay masaya. Pagbalik sa opisina, direktang itinulak ni Ligon ang isang kariton na may mga merienda at supplements. Sinabi niya kay Meow na inumin ang mga ito kapag siya ay inaantok at pagod. Sa madaling salita, ang pag-aalala ni Ligon ay naroroon sa lahat ng dako. Sa gabi, kapag umuuwi na si Meow, ang lahat ng lugar na kanyang dinadaanan ay otomatikong magsasindi ng ilaw. Kahit ang elevator ay otomatikong magbubukas. Ang mas nakakagulat pa ay mayroong taxi na naghihintay sa lobby ng kumpanya. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng lahat ng ito ay ang tahimik na pag-ibig ni Ligon. Sa loob ng ilang araw, ang proyekto na ipinasa ni Ligon kay Meow ay matagumpay na natapos. At kinilala rin ito ng lahat. Sa harap ng panganib na matatapos na ang pakikipagtulungan, si Ligon ay nag-aalala. Alam niyang ang paghihiwalay na ito ay maaaring maging magpakailanman. At si Meow ay lihim ding malungkot dahil sa paghihiwalay. Pagbalik ni Ligon sa bahay, nagpasya siyang ibalik ang painting na may espesyal na kahulugan kay Meow. Kaya bilihim siyang bumalik sa studio. Ngunit natuklasan niya na ang lahat ng mga painting ay gumuhit ng hugis ng isang lollipop ng pag-ibig. Ito ang painting na sumisimbolo sa kaligayahan. At sa sandaling ito, lumitaw din si Meow. Silang dalawa ay nahihiyang nagtinginan. Nang makita ni Meow ang larawan sa kamay ni Ligon, doon niya lang napagtanto na siya pala ang nag-text at bumili ng kanyang obra noong nakaraan. Sa puntong iyon, gusto na siyang yakapin ni Ligon. Ngunit sa pag-iisip na maaaring sumalakay ang kanyang sakit anumang oras, napilitan siyang magbitaw ng malupit na mga salita. Sinabi niya na sa simula ay nagustuhan niya ang larawan, ngunit ngayon ay naging normal na lamang ito para sa kanya. Ganap na nasaktan si Meow nang marinig ito. Hindi niya maunawaan kung bakit naging ganoon kalupit si Ligon. Maliwanag na binigyan siya nito ng pag-asa, ngunit pagkatapos ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Sa sakit ng kanyang puso, nagpa siya si Meow na mag-impake ng kanyang mga gamit upang umalis kinaumagahan. Ngunit bigla niyang nakita sa kanyang bulsa ang isang recorder. Lumalabas na ang abogado ni Ligon nang makita na parehong narusa ang dalawa dahil sa pag-ibig ay nagdesisyong maging kup. Ibinigay ang record na testamento ni Ligon kay Meow sa pamamagitan ng palihim na pagpasok nito sa kanyang bulsa. Nang marinig ang recording sa loob na nagsasalaysay ng kwento kung ano ang mangyayari kay Ligon pagkatap niyang mamatay, doon lang naunawaan ni Meow ng lahat ng gawa ni Ligon ay para sa kanyang kapakanan. Sa puntong ito, hindi na kayang kontrolin ni Meow ang kanyang sarili. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang bagahe at nagtungo sa bahay ni Ligon upang linawin ang lahat. Nagkataon na may lakad si Ligon. Sa pagkakataong ito, pumasok si Meow sikretong silid nang hindi humihingi ng permiso kay Ligon. At nakita niya na ang lahat ng mga bagay na inihanda nilang dalawa para sa kanilang anak ay itinago niya. Lumalabas na hindi niya kailanman nakalimutan ang kanilang anak. At sa computer ay mayroong isang diyo na nagpapakita kay Ligon pagkatapos niyang mawalan ng alaala. Nang tumugtog ang video, unti-unting nawala ng kontrol si Meow sa kanyang emosyon. Sa puntong ito, sa wax ay naunawaan niya na ang orihinal na dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Ligon ay dahil sa pag-aalala niya sa pag-atake ng minanyang sakit. Mas magiging masakit ito para kay Meow, mas mabuti na siya na lang ang magdusa ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, ang puso ni Meow ay parang sinasaksak ng kutsilyo. Sinisisi niya ang sarili na hindi niya nalaman ang mga lihim na ito ng mas maaga. Pagkatapos, nagmamadaling punta si Meow sa pinagtatrabahuhan ni Ligon. Ginagamit niya ang paraan ni Ligon noon upang patunayan ang kanyang pagmamahal para kanya sa kabaligtaran. Pagkatapos ay pumunta sila hotel kung saan ang numero ng kwarto ay 2,006 rin ang lugar kung saan sila unang nagkita. Sinumbatan ni Meow si Ligon na nalulungkot na agad siya kahit hindi pa nangyayari ang mga bagay. Sa halip ay dapat nilang harapin ito ng magkasama. Ngunit pakiramdam ni Ligon na ang kanyang sakit ay parang isang time bomb. Hindi siya nangangahas na mangarap ng masyado tungkol sa magagandang bagay sa hinaharap. Tinanong ni Meow si Ligon paano kung siya ang may sakit. Pipiliin ba niyang umalis? Sa sandaling ito, biglang naindihan ni Ligon na ang paglayo sa taong mahal mo ay ang mas masakit na bagay. Nalutas na ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaintindihan at sabay na naghapunan. Tila may naisip si Meow kaya nagbigay siya ng pahiwatig kay Ligon. Sa kanyang pagmamalaki, agad na iniharap ni Ligon ang kanyang mukha sa kanya. Ngunit ang resulta ay ang pagpisil ni Meow sa kanyang pisngi. Gamit ito upang parusahan siya dahil sa panloloko sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Sa harap ng usang ito na masakit at masaya, agad na naluha si Ligon. Gusto pa niyang parusahan ni Meow ang kabilang panig. Ngunit pagkatapos niyang kumasagalit, paano niya magagawang saktan si Ligon? Pagkatapos ay nahihiyang nagtanong si Ligon, gusto niya bang manatili sila doon sa magdamag? Nagulat siya nang agad na pumayag si Meow. Sobrang tuwa Ligon na muntik na siyang lumipad. Ang resulta, pagkatapos matulog, magkalayo sila.
Lumalabas na ayaw ni Meowng na sayangin ang pera sa kwarto. Kinabukasan, dinala ni Ligon si Meowng upang makipagkita sa kanyang lola upang pag-usapan ang kagustuhang manirahan ng magkasama. Ngunit sinabihan sila ng lola na kumonsulta muna sa ina ni Meowng. Ngunit matapos malaman ng ina ni Meowng na may minanang sakit si Ligon, mariin niyang tinutulan ang kanilang pagsasama. Ito ay dahil naramdaman niya ang sakit ng pagkawala ng asawa sa murang edad. Kahit na gusto rin niya si Ligon, natatakot pa rin siya na si Meowng ang mag-isa sa huli. Kumapit si Ligon sa kanyang dating biyenan upang hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Pagkatapos, binago niya ang kanyang diskarte. Sinimulan niya sa mga kapitbahay na babae at pinuri nila siya ng walang humpay. Sa pagkapagod ng ina ni Meowng, mayroon pa rin kaunting kasiyahan sa kanyang puso. Alam ni Meowng na pinahirapan si Ligon, kaya espesyal siyang nagluto ng isang mangkok ng noodles para sa kanya. Magkasama silang kumain ng noodles at pagkatapos ay dumating ang klasikong eksena. Hindi na mapigilan ng dalawa ang kanilang mga puso na nagwawala, kaya nagkaroon sila ng halik salamat sa noodle. Gusto pang magpatuloy ni Ligon, ngunit biglang naantala ng pagkatok sa pinto. Lumabas na ang kapatid na babae ni Meowng ang dumating upang batiin ang dalawa sa kanilang pagkakasundo. At kaya, naglaro ng baraha ang isang grupo ng mga tao buong gabi. Kinaumagahan, sinamahan ni Meowng si Ligon upang kumbinsihin ang kanyang ina. Kapag ang mag-asawa ay nagtutulungan, walang makakapigil sa kanila. Upang patunayan na malusog siya, gumawa si Ligon ng ibang malalakas na galaw. Sa huli, pareho silang napagod. Kahit na walang sinabi ang kanyang ina noong panahong iyon, nang makita niyang ganoon na ang pagmamahalan ni Ligon at Meowng, masaya pa rin siyang umiti. Sa wakas, pumayag na siya sa kanilang kasal. Ngunit sa araw ng kasal, misteryosong nawala ang nobya at ang nobyo. Sa sandaling ito, ang mga pamilya at kaibigan ay nakatanggap ng group text message mula sa nobyo na si Ligon. Sandali lang po kami at babalik din kaagad. Dinala ni Ligon si Meowng sa isang malaking puno. Ang malaking puno na ito ay ang sikretong base ni Ligon at ng kanyang ama. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ang bawat mahalagang sandali sa buhay ni Ligon ay naroon. Sa sandaling handa na ang lola na itil ang kasal, ibinalik ni Ligon si Meowng. Sa presensya ng kanilang pamilya at mga kaibigan, sa wakas ay pumasok na sila sa sahan. Ngunit ang pagkakaiba sa pagkakataong ito ay hindi na sila para sa kanilang anak kundi dahil sa tunay na pagmamahalan. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang dalawa sa kanilang matamis na honeymoon. Ang lola ay sabik na mayakap ang kanyang apo kaya palihim niyang pinama sa inumin ng dalawa ang isang bagay. Dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ininom nilang pareho iyon sa isang lago. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang umpekto ang mood at si Meowng ay naglalakad ng pasuray-suray pabalik sa silid. At si Ligon ay hindi rin maayos na hindi makatayo ng tuwid. Walang nagawa ang kanyang assistant, didalhin siya pabalik sa silid 2006. Pagkatapos bumalik sa silid, nakatulog siya. Ang gabi ng kasal na pinakahihintay ni Ligon ay nauwi sa wala. Kinabukasan, kalat-kalat ang mga damit sa sahig. Ano ang nangyari? Hindi ko rin alam. Lubos na naling ang dalawa, nararamdaman lamang na pamilyar ang eksenang ito. Ito ay eksaktong katulad ng kanilang unang aksidente. Matapos maingat na balikan ang dalawang nangyari gabi, sa wakas ay naalala ni Ligon na ang dalawang tumulong sa kanya na makabalik sa silid ay ang kanyang mga assistant. Galit si Ligon na kinatok niya ang pin sa tapat at sigurado siyang ang kanyang mga assistant ang nasa loob. Sa tingin sa dalawang ito, gusto niya lang silang suntukin. Matapos silang pagsabihan, nalaman ni Ligon na utos iyon ng kanyang lola. Lumalabas na isang araw bago ang honeymoon ni Ligon, hinikayat siya ng kanyang lola na bigyan siya ng apo sa lalong madaling panahon. Ngunit gusto ni Ligon na mabuhay sa mundo ng dalawa kasama ang kanyang asawa. At ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, gusto niyang pag-usapan iyon sa loob ng kalahating taon. Nagalit ang kanyang lola matapos marinig iyon. Upang makayakap ng apo sa lalong madaling panahon, binalak niya ang planong ito kasama ang kanyang assistant. Pagkatapos ng isang buwan, ang lola at si Ligon ay kinakabahang nakaupo sa labas ng consultation room ng ospital at naghihintay. Talagang hindi binigo ni Meowng ang lahat, siya ay buntis ng bal. Labi itong ikinawa ni Ligon at ng niyang lola. Lumipas ang 3 taon sa isang lab at bumalik si Ligon sa doktor para sa isang follow-up na check-up. Ang resulta ay napakaganda rin. Nasa edad 30 na siya, ngunit wala pang anumang senyales ng pag-ulit ng minanang sakit. Ibig sabihin, nalunasan na ang minanang sakit. Ngayon ay maaari na siyang mag-enjoy sa buhay, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sa wakas, ang malaking bato sa puso ni Ligon ay maaari nang maibaba. Sa isang magandang araw, dinala ni Ligon ang kanyang asawa at mga anak sa isang piknik. Kahit na mayroon na siyang mga anak, mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa tulad ng dati. Ang dalawang taong ito na itinadhana ay sa wakas ay maaaring maging masaya magpakailanman. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng like para magkaroon kami ng motibasyon na gumawa ng mas magagandang video.